Dito kami ngayon sa birthday celebration ni Brother Alan. Nagre-ready ang lahat para sa praise and worship. Makiisa kayo sa birthday na to. God bless. Nawag pa yan. You know? Galing yan kay Mahal. Galing sa'yo ito? Happy birthday lang, Mahal. Sino magbayad? Magkano kulang ko? Thank you. Ay, lalo pala. Lalo tuloy na yung lababo. Thank you, thank you. Magkano yan? Magkano bayaran ko? Ito, video na to. Dalaga mo naman sila. Pakita mo muna. Ano eh? Dalaga mo naman sila. Yan ah. Oh, yan. Video na to, video na to. Kaway. Oh bro, kaway. Oh, video na to, video. Kaway. Happy birthday, Brother Alan! Fresh Mana, question po! Hi, Fresh Mana! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Yay! Happy birthday to you! Bakit ka? Habang ito pinapahati, boy, pinag-uusan. Kayo po ba ang tanaw na doon sa malayo? Grabe! Pagtanong ni Pastor ay yung singleness, ha? Ay, ito, matagal-tagal pala itong wala. Mga kapatid, matagal-tagal na wala ito. Say hi! Kaya na ba? Ano? Pastorahan na? Tara, praise! Ma'am, Sino ka practice sa dyan? ha? Ano? Ha? Ano bro? Gawin na? Agad na? Pagka kain, dito na yung makuha. Agad na? Ito po ating birthday celebration. Thank you, Pastor. Just a little down. Ito po yung ating top king. Yan, kalalaya lang yan. Shoutout nga pala sa POG and LFCC family. Pagbati.
Bakit mo na? Hello po, happy birthday po, Kuya Alan. Wish you all the best. Stay healthy and God bless. Happy birthday, bro Alan! Bakit? Happy birthday mo pa! Shout out. Shout out din. Shoutout naman po dyan! Iyak pali ako. Worship kayo ha, pagdating sa worship ako lang ng Ako ng video ng worship. Ako. Wala, marami pa eh. Hallelujah! Mga kapatid, tayo kawin, walang imposible sa ating diba? Ito, walang imposible kasi lahat tayo nakarating dito. Yes! Sige natin ang pagkalit sa salamat sa ating Diyos. Ginagawa kayo, iyan. Imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Amen! Kahirap, kahirap, tingin mo, kahirap sa buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalay ng Diyos. Sabihin natin kay Bro Alan! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa aming hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Halika na, magtiwala sa Kanya. So,
God is here right now. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, naniniwala ko na nandito tayo para purihin at sambahin ng ating Panginoon. Hallelujah. So kantahin po natin ang awit ng papuri, kami katagpuin. Hallelujah. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, Sumasamba sa isang sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hais. At sa himig na hain aming dalangin. Kami katagpuin. Kami katagpuin. Panginoon, iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kamalhatian. Lord, nararamdaman po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos hanggang sa aming kalagitnaan. Lord, pinabalik po namin ang kataas-taas ang papuri. Kataas-taas ang pasasalamat sa at sa aming kalagitnaan ay bumaba ay Diyos na buhay. ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa mga kapatid, iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Lord, we worship you, O God. You deserve to be praised, O Lord. You deserve to be honored. You deserve to be lifted up, O God. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat, Lord. At sa aming kalangitan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Minsan pa, dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
maraming salamat po, Panginoon. Wala na po kami ibang sasambitin, O God, kundi salamat, 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 Panginoon. Naramdaman ka namin, Panginoon, sa pagkakataon ito, O God. Lord, nandito po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa aming gawain, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna, O God, sa aming gawain, Panginoon. At Lord, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, O Lord. Ganun din, Panginoon, sa amin, O God, na makikinig, O God. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga puso, O God. Lord, maraming salamat po. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang walay, nasa Lulu, nasa Carrefour, nasa Barwa, nasa Dirim, kung nasa ano tayo, iisa ang ating Espiritu. Amen. Amen. Yun yung lagi natin tatandaan na kahit tayo ay maraming parte ng katawan ng Panginoong Hesus, nasa isang katawan tayo. Yun po yung significance ng breaking of bread. Amen. At ang ating juice ay sinisignify nito yung wine. Amen. Hallelujah na siya yung dugo ng Panginoon na naglinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga dati, it's very easy for us to sin. Ngayon, it's very hard for us to sin because we love righteousness. Mas gusto na natin gumawa ng mabuti kaysa sa masama. Diba po? Kung meron pa tayong mga problema sa ating mga sarili, we just have to confess it to God. And tell God, I cannot do it, Lord God, alone. Hindi ko kaya magbago mag-isa, tulungan mo ako. Kung hindi mo talaga kaya yung sarili mo, maghanap ka ng accountable person, bantayan mo ako sa bagay na to. Madali ako ma-inlove sa mga guwapo at malaking ang katawan. Pag napanoon ako, ganunin mo yung mukha ko. Diba? Magkakaroon tayo ng accountable person. Kinakalabit mo ako, nakaka-relate ka ba na? O kaya, yun po, no? Ito yung pinapakinggan ng pastor. Ano yung babagsak bro ng full na yun? Na ito yung pinaparinggan nyo? Bumabangon ulit. Amen. So, yun po yung significant. Amen. Sa ating one David for today. Which is Romans 12:6. Amen. Kaya po namin kayo in-require na mag-devotion. Ang dali mag-share. Lumabas kayo, buksan niyo yung phone, makakapag-share na kayo. Amen. Nakita na naman natin sa buhay ni Nona, ni Ram. Pag sinabing go, they make disciples, di ba? Go. Ganon, di ko lang, tas, uy, party. Tas, wait tayo, lahat kung ano yung nandun, dun ka rin. Siyempre, hindi. Tayo yung mag-influence sa kanila. So, sa Romans 12:6, ang title nitong ating word ngayon ay gifted. Amen. Sabi dito, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy according to your faith. If it is serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So nakikita natin dito, meron pala ang bawat isa kinaloob na regalo ang Diyos. At ang mga regalo na to, kaya huwag niyong isipin na, sino ba ako, wala akong matutulong, ay wala akong alam, hindi ko alam ng Bible, lahat na lang, wala kang alam. Feeling mo, ikaw na ang pinaka-ong-ong sa buong mundo. Hindi po. Hindi po. Wala pong bobo sa nilikha ng Panginoon. Amen. Sabi dito, kung meron kang gift sa prophesy, mag-prophesy ka daw. Amen. Kung meron ka daw na gift ng serving, mag-serve ka. Kung meron ka daw gift ng pagtuturo, magturo ka. Kung meron ka daw gift ng encouragement, mag-encourage ka. Amen. Kung meron ka daw gift ng pagbibigay, gawin mo na daw lubos-lubos. Pag meron ka daw gift ng mag-lead, gawin mo yun ng may kasipagan. Kapag naman ang gift mo ay awa, mercy, gawin mo yun ng masiya. So makikita natin dito, we have been given gifts according to the grace given us. So hindi tayo pwedeng magsabi ng si Ram lang may kaya niyan kasi marami siyang gifts. Yun yung kaloob sa kanya ayon sa gusto ng ating Ama. Amen. So bawat isa sa atin meron ito. Makikita natin, number 1, meron tayong gifts and use it. Gamitin natin. Amen. Sabi nga, pag daw hindi mo trinay, hindi mo malalaman. Di ba? So, try natin. Nakita dito, meron ditong gift ng servanthood, ng prophesying, merong gift ng giving mercy, may gift ng teaching, may gift ng leading, may gift ng encouragement, may gift of giving. So, pag napansin mo sa Lulu, madali kang maawa, 10 reals sa rin pera mo, ibibigay mo pa, binigyan ka ni Lord ng gift of giving. So, regalo yon. Tapos, pag kunyari, meron mga malugmok, laging pasan niya ang buong mundo.
sa'yo lagi na malapit, pray mo naman ako. Di ka, kamusta buhay? Yung sa'yo ba siya lapit ng lapit? Kasi meron siyang nakikita sa'yo, which is the gift of encouragement. Di ba? So, huwag natin maliitin yung sarili natin na si Pastor Han lang kaya na si Pastor Domi lang kaya, si Bro Alan lang may kaya niya. Uupo na lang ako at makikinig. Hindi po, sinabi sa atin, go and make disciples. O paglabas natin, tapos nakita mo yung isang katauhan, hindi sila saved. O anong gagawin natin? Hindi sila saved eh. Di ba? Pagkain lang nga, nakita natin masarap. Tara, kain tayo doon, masarap doon. Paano pa ang salvation? Di ba? So kailangan we are so very eager to share what we have because the best we have it. Yung nasa atin yun yung best eh. Pagkain lang yan. Magandang sini lang yan. Ano ba yung sini na pinagkakalat nila? Maganda yun, best. Maganda yun, best. Oh, sabi kayo ng sabi, maganda yun. Orgy? Diba? O bakit hindi nyo gawin yan? Kung saan natutunan nyo kay God. Diba? Ito po yun. Number 1, sa prophesying, sabi, mag-prophesy tayo according to our faith. Ayon sa paniniwala mo. So, yung prophesy according sa ating pananampalataya. So sabi natin, hindi ko naman alam yung pananampalataya. Di magbasa ka ng Bible. Diba? Lawakan mo kasi nga, dapat tayo, pagpapala tayo sa iba, hindi tayo lamok na humihigot ng dugo. Di ba? Tayo, blood donor tayo, magbibigay tayo ng dugo. Ganun po yun po ang difference natin. So, kailangan natin lawakan yung pananampalataya natin kasi doon tayo magagamit in prophesying. Number 2, serve. At karamihan dito, servant, di ba? Lahat dito workers. So, praise God. Ninagay ko nga dito. Actually, devotion ko to. Thanks be to God that there is LCF, KOG, we can serve God in the convenience of our place and schedule. Diba? Gaya kami, bababa lang kami sa baba. Makakapag-serve na kami kay Lord, diba? Noon po, kaya po kami nagkita-kita nila Pastor Domel, pumupunta pa po kami sa Polo Owa para doon namin ma-share yung binigay sa amin ni God. Diba? Tayo hindi, andyan lang, walking distance lang ang church. Sabi niya, kararating ko lang, sir. Diba, walking distance lang siya, napaka-convenient ng mag-serve kay Lord. Amen. Magkano lang yung 10 reals na pamasahe ng karwa sa sweldo nating 1-4. Diba? Hindi namalit yung sweldo nyo, 10 reals lang nga yung pamasahe para tayo makapunta sa church. And praise God, worker tayo lahat. Number 3, teach. Etong gift na to, hindi naman ito lahat meron. Diba? Kahit ako, nahihirapan ako magturo. Lagi akong preaching kasi hirap ako magturo. Anyone can teach, but blessed are those who have gifted ng teaching. Pag tinignan natin yung sinabi sa Ephesians 4:11, nagbigay ang Panginoon ng regalo sa simbahan, prophet, apostle, teacher, evangelist, pastor. So, itong 5 to, maaaring nasa inyo yan, hindi nyo palang alam. Amen. So, yung teaching, regalo po yan ng Diyos. So, pag nararamdaman mo, Tina, na gusto mo magturo, magturo. Diba? Oo, ganun po yun. Kasi sabi dito, gamitin natin, hindi lahat kaya yan. Ako, pag nag-explain ako, amen, yung nagugulat ako, kaya explain nila ng isang sentence, ako isang paragraph. Kaya nagpapa-assess ako sa kanila kasi nagpapa-assess ako sa kanila, kamusta yung preaching ko. Hindi ako yung mayabang na magaling ako preach, hindi po, kasi may problema po ako sa pag-explain. In-explain dapat ng 1 sentence, na-explain ko ng 1 oras, di ba? Alam mo naman yan, na mahaba ko. So I praise God sa mga teacher, di ba? Amen. Number 4, encouragement. Ito, napakaganda nito. Alam ko, meron kayo nito. Ang ibig sabihin ng encouragement, binibigay, nagbibigay ka, di ba? Hindi lang po yan yung masaya ka, makaka-encourage ka. Anything that you have. Sinasabi dito, the gift of encouragement is the ability, pakinggan nyo to inspire, admonish, hearten. Ibig sabihin po ng hearten, cheer up, and support others so that they are strengthened, resolved in faith and spirit. Ibig pong sabihin, amen, meron kang kakayahan na yung malungkot, napapasaya mo. Yung mga maraming problema, nakakalimutan yung problema. So may regalo ka na doon. Hindi po kailangan makatayo pa sa pulpit bago mo sabihin gifted ka.
Amen. Hallelujah. Nung sinabi ko, nakita ko yung 5 giftings sa Ephesians 4:11 to 16, doon nga sa church ko sa kami, nakita nila Pastor Lomen. Sabi ko, sila lang yun, sila lang yung apostle, sila lang yung prophet, sila. Naisip ko, puro hindi ako. Tapos nangusap sa akin ng Diyos, you have the gift of encouragement. Sabi ko, Lord, di mo lang naman yung gift eh, wala naman yung encouragement doon. And in the long run, nung nagbabasa ako ng Bible, meron pa palang maraming regalo ang Panginoon. So when you can encourage, ibig sabihin, may gift of encouragement ka, Gerald. Alam naman natin yan. Amen. Si Gerald, lagi niya sinasabi, hindi po ako nakatapos, hindi po ako marunong magsalita, hindi po ako ganyan. Pero grabe yan, pag nag-encourage, talagang nalilift up talaga yung tao. Diba? So we are gifted. Number 5, giving. Diyan ako hanga sa mga tagalulu. Kaya kayo, mayaman talaga kayo. More than others, you give more. More than any other normal na pagbibigay, ikaw, kung magbigay ka, generous. Ibig sabihin ba ng generous giving, magbibigay ka ng 500? Ang generous giving, 10 na lang yung pera mo at bibigay mo pa. Diba? Generous yun. Meron kang kailangan kumain ka, kubos is, o yung tinapay na gusto mo, 5 reals. Diba? Hati kayo. Generous giving pa rin yun. Hindi po yun nasusukat doon sa laki. Nasusukat sa laki ng puso natin yun. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, paano ba yung extreme love? Sabi ko, hindi ko yata kaya yung God teach me how. Amen. So makikita po natin na, sabi dito, if you are going to give it generously. Doon sa, bago ko po ituloy itong bawat gifting, tatapusin ko muna yung sa 4 na nakita kong points dito. Use it with passion. Diba? We have given gifts, hindi lang siya 7 to. So, pwedeng 3 kay Ivy, pwedeng 5, pwedeng 1. Diba? So, marami yung gifts. 7 siya. Amen. Huwag kayong mag-isip na isa lang. Okay na ako. Tahimik na ako dito. Binigyan ako ng gift of encouragement. Ano yun eh? Libre yun. Doon na lang ako. Diba? Hindi po gano'n ha. Maraming gifts na binigay sa atin. Tapos, gusto rin ni God, yung gift na kaloob sa atin, maging masaya tayo. Kasi nakalagay dito, if it's to show mercy, do it cheerfully. Diba? Kung any gift na meron kayo, kunyari sabihin mo, lagi ako sinasabihan ni Lord na magbigay. Tapos nung nagbibigay ka, naiinis ka, wala na akong pera. Diba? So, nagkakamali ka, hindi mo nagagamit yung gift of giving ng tama. Diba? Amen. Hallelujah. Tapos, number na tayo? 6. Ayan. Lead. Amen. Sabi dito, not just to stand and walk as others follow. Ang leader po, hindi po naglalakad ka na parang langgam na may sumusunod sa'yo. Hindi po ganun ang pag-lead. Diba? Baka langgam ka pag ganun. Diba? Ang pag-lead po, sabi dito, the gifted will be asked by God to do it diligently. It means na may kasipagan, may passion. And we all know the principle of God. Alam naman natin ang prinsipyo ng Diyos, di ba? Hindi gaya ng prinsipyo sa company. Kung nagtataka kayo, yung manager namin, kasi yung manager, siya pa yung tamad. Di ba? Amen. Ganun sa mundo eh. Pero ang alam naman natin kung sino nag-appoint sa atin para ma-promote. Sino nagpo-promote sa atin? Siyempre si God. Anong prinsipyo ni God? Magiging leader ka if you are going to serve. Di ba? Doon ka magiging lead. Magugulat ka laging gawin tinatawag. Sabihin, Jun, ano yun mo sila, ano mo sa kanila, paano mag-ayos ng mga yelo. Jun, sabihin mo sa kanila kung ano yung mga islang magkakasama. Jun, maisip mo, Jun to. Di ba? Pero actually, kasi nakita sa'yo yung spirit of leadership ng manager mo. Di ba? Kaya ikaw ang tinatawag ko, kung much is given, much is required. Amen. Basta tatandaan nyo, nagtatrabaho tayo para sa Panginoon at hindi sa amo natin. Ano lang yan, disguise lang ni Lord yan para pagpalain tayo, yung mga amo. Tinitingnan yung character natin, tinitingnan yung sipag natin. No? Ang hinihingi dito ni Lord, if we want to lead diligently. Ibig sabihin po, magsipag tayo. Kung gusto mo pong mag-lead, magkaroon ng kasipagan. Amen po? And lastly, number 7, sabi dito, if it is to show mercy, do it cheerfully. Tinignan ko po anong Tagalog ng mercy, awa, pagpapatawad, tsaka yung compassion. So, ibig sabihin nito, amen, hallelujah, pag nagpatawad tayo, amen, maging masaya tayo. Kahit na sakit ka dun sa paghuhugot-hugot nyo dun sa Facebook ng mga ex nyo. Ang pagpapatawad hindi lang sa ex, no, kahit kanino. Amen.
not just giving mercy, but do it cheerfully. Yun po yung hinihingi ng Diyos. Lahat po ng may kaloob ng mercy, do it cheerfully. Magalak sa pagpapatawad. Amen. Ha? Pag tayo nagpapatawad, kahit ang sakit-sakit, kahit binaliwala ka, magalak pa rin tayo. Amen po. Ganun po ang hinihingi ng Panginoon. Kapag naawa, may gagawin pang extra effort. Yun yung may gift of mercy. Yung nagpatawad ka na, tapos sabihin mo, o sige, bukas dadalan kita ng magluluto ako. Patitikin ko sa iyo yung masarap na spaghetti luto ko. Yun yung may gift of mercy, hindi lang, patatawarin ko to. Sabi na church kasi ito, baka sabihin, exit, hindi lang naman patawad. Patatawarin ko. Diba? Hindi ka, wala kang hindi mo nagamit yung regalo ng Diyos sa'yo. Amen. Kailangan kapag nakita mo may gift ka, may urgency ka pa, meron pa yung puso mo na, hindi nagawin ko sa kanya. Ay, bukas magdadalan ko ng ng cupcake, yung expire. Hindi po gano'n ha, sabi dito, do it cheerfully. Amen. Hallelujah. Bakit po natin gagawin yun na cheerfully? Pag tayo nagbigay ng awa, pag po tayo nag-lead, bakit natin bibigyan ng kasipagan? Pag po tayo nag-give, bakit po tayo mag-give generously? Pag po tayo, ano pa yung mga gift na sinabi? Prophesy, medyo yun, malaking usapan yun. Pansinin nyo, amen. Kung nahihirapan tayo, sabihin natin, ang hirap-hirap naman yan, ayoko na lang tanggapin yung gift na yan, wala kayong magagawa pag binigay na ni Lord. Ask ka niya dun sa gift na binigay niya, tatanungin ka, anak, anong ginawa mo sa gift? Binaong ko po sa lupa. Ay, hindi ganon. Amen. Kaya natin gagawin yon. Amen. Hallelujah. Kaya po natin gagawin yon kasi ginawa na ng una ng Panginoon sa atin yun. Amen. Kung ayaw mo magpatawad, sabi ni God, hindi ko patatawarin ang di marunong magpatawad. Diba? Para sa kanya ba yun? Hindi, para sa atin yun. Gusto niya mamuhay tayo ng freely. So, lahat ng mga taong narito, lahat ng naniniwala sa Panginoon, lalo na yung nagpabaptize na, meron pong gift na binigay ang kaloob, ang Diyos. So, let's see saan kayo nandun sa gift na yun. And kapag nakita niyo yung gift na yun, gamitin nyo. Diba? Isang parang business. Pag yung business, tinutok mo yung passion mo, yung oras mo, hindi naman kailangan matalino, talagang binigay mo lahat yung buong puso mo, di ba lumalago siya? Ganun din po yung gift. Pag ginamit po natin, ay lalago po to. Amen po? So, yun po yung ating word for today, yung ating Romans 6, 8-12, ating tandaan na hindi lang si Bro Alan ang may gift, lahat po tayo ay gifted. Amen. And nakikita na din natin sa buhay ni Bro Alan kung gaano siya ka-gifted in encouragement. Diba? Yung parang vlogger niya lang, diba? Nakaka-encourage na. Napaka-free lang, diba? Ano pa ba? Amen. Hallelujah. Meron siyang leadership. Nakikita natin eh. So, kung pinagpala si Bro Alan dahil birthday niya ngayon, gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat tayo ay may gift. Kaya palakpakan natin si Lord and say thank you. Ating juice. Ay, hindi kasi po pwede yung wine eh. Bawal po. Sige po tapos na. Kasi yung bread. Okay na kayo. Ano na na? Ayan. Nothing. Lakayan niyo yung bread para wala akong kahapin sa Meron na kayo. Hindi ko pa din yung sa akin. Okay na. Sino ba? Siya ba? Sino ba wala? Hindi na namin tapos. Pasok na namin. Si Kuya wala.
Ako bibilang ha. Ito na, ba't Ay, na saan kanina? Happy birthday. Ano? Happy Sige ha. Pagka triko ha. birthday, bro Alan. I love you. Sige. I love you.